Baco. AI thumbnail prompt. Create a cinematic, ultra-realistic YouTube thumbnail based on the story titled, Inagaw ng best friend ko ang nobya ko. Para sa kanyang ate. Left 50% of the frame. Main character Lara, betrayed. Christine, Awex, Angela, sister. Facing camera. Intense expression fitting a lesbian. Love theft. Sibling entanglement theme. E.g. Fear, crying, rage. Optionally include one supporting character with distinct emotion. E.e.g. shocked child. Evil smirk. Crying partner. Right 50% of the frame. Solid dark background. E.g. black. Charcoal, deep blue, as text panel. Overlay large, bold yellow story title. Inagaw ng best friend ko ang nobya ko. Para sa kanyang ate. Arranged in 3 to 5 lines, occupying full height for mobile readability. Lighting. Dramatic cinematic light, soft shadows, real fabric, and skin textures. Natural hair details. Depth. Shallow. With blurred background behind character to enhance realism. Bottom left corner, red circular badge with white bold text. Full story. Style. Hyper-realistic photography. Absolutely no anime, cartoon, illustration, or stylized art. Nako na for... Nasa part 1 of the story ako si Lara. Noong una, akala ko ay nasa akin na ang lahat. Isang magandang relasyon, isang matalik na kaibigan, at isang masayang buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang simula ng lahat ng ito ay isang simpleng gabi na akala ko'y magiging normal lang. Nagsimula ang lahat sa isang dinner invitation mula kay Christine, ang aking matalik na kaibigan. Magkasama kami mula pa noong college at alam kong siya ang taong maaasahan ko sa kahit anong bagay. Ngunit sa gabing iyon, may kakaiba sa kanya. May mga oras na tila hindi siya mapakali, palaging may iniisip na hindi niya masabi. Habang kumakain kami, napansin kong madalas ang pagtingin niya sa kanyang telepono. Sino ang kateks mo? Tanong ko sa kanya, pabiro. Ngumiti siya, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Si Angela. Ma, alam mo naman yon, mahilig magtanong ng kung ano-ano. Sagot niya. Si Angela, ang kanyang nakababatang kapatid, ay madalas naming kasama sa iba't ibang okasyon. Mabait siya at palakaibigan. Wala akong kamalay-malay na sa kanilang dalawa pala magsisimula ang isang trahedya na sisira sa aming lahat. Pagkatapos ng hapunan, inaya niya akong maglakad-lakad sa park. Habang naglalakad kami, napansin kong tahimik siya. Tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Christine, may problema ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Nag-pause siya, huminga ng malalim, at saka tumingin sa akin ng diretso. Lara, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi niya, habang nanginginig ang kanyang boses. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na parang may mabigat na bagay na namamagitan sa amin. Isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Ano yun? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko. May kinalaman ito kay Angela. Sabi niya, mas lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Ano ang nangyari kay Angela? Tanong ko, pero bago pa man niya masagot, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat ako sa kanyang reaksyon. Agad niyang sinagot ang tawag at lumayo ng kaunti. Nakita ko ang tensyon sa kanyang mukha habang nagsasalita siya sa kabilang linya. Nang matapos ang tawag, bumalik siya sa akin. Hawak ang kanyang telepono na tila isa itong bomba na handang sumabog anumang oras. Lara, kailangan ko talagang umalis ngayon. May emergency si Angela. Sabi niya habang nagmamadaling nagpaalam. Naiwan akong naguguluhan sa park, puno ng tanong sa isipan. Anong klasing emergency ang kayang makapagpabago ng lahat sa isang iglap? Kinabukasan, sinubukan kong kontakin si Christine, pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang mga araw, at unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya ang dating Christine na kilala ko.
laging abala, laging may dahilan. At sa tuwing tatanungin ko siya tungkol kay Angela, palaging may palusot. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa kanto ng kalye. Si Christine, kasama si Angela. Nagtataka akong lumapit at doon ko napansin ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Nakita ko rin ang pag-iwas ng tingin ni Angela sa akin. Parang may itinatago. Lara, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Christine, halatang nagulat. Dapat ako ang magtanong niyan. Sagot ko. Sa mga oras na iyon, naramdaman kong may malalim na lihim silang dalawa. Ang mga mata ni Angela, puno ng takot at pag-aalala, tila may gustong ipahiwatig na hindi niya masabi. At doon nagsimula ang lahat. Ang pagkakaibigan na akala ko'y matibay, unti-unting nagkakaroon ng lamat. Ang pag-ibig na inakala kong wagas, ngayon ay tila nagiging isang laro ng pagtataksil at pag-iimbot. Sa puntong ito, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit pa ang kapalit nito ay matinding sakit. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Nang malaman kong ang best friend kong si Angela ay inagaw si Christine para sa kanyang ate. Parang may mundong bumagsak sa akin. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang katotohanang nawala sa akin si Christine o ang pagkakaibigang sinira ni Angela. Simula nang malaman ko ang tungkol dito, hindi ko na magawang bumalik sa dati kong routine. Naging mailap ang mga gabi at ang bawat umaga ay tila ba'y isang panibagong pakikipagbuno sa kirot na iniwan nila. Kahit pa sinubukan kong magpakaabala sa trabaho o sa mga aktibidad, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang coffee shop na paborito namin noon ni Christine, nakita ko si Angela. Nakatitig lang siya sa akin mula sa pintuan, tila nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Nagkatinginan kami at sa tingin ko ay pareho kaming walang alam kung ano ang dapat gawin. Sa huli, siya ang lumapit. Lara, bungad niya, tila ba may hinahanap na pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi ko siya tiningnan ng diretso. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong. Umupo siya sa harap ko at huminga ng malalim. Gusto kong magpaliwanag. May magbabago pa ba kung ano man ang sasabihin mo? Tanong ko. Hindi ko alam kung handa akong makinig, ngunit may bahagi sa akin na gustong marinig ang kanyang paliwanag. Nangyari ito nang hindi ko inaasahan, simula niya. Noong una, gusto ko lang talagang makatulong kay ate. Matagal na siyang nasasaktan. At nang sinabi niyang may gusto siya kay Christine, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Napakunot ang noo ko. At naisip mong tama na ipagpalit ang pagkakaibigan natin para lang sa kapakanan ng ate mo? Hindi ganoon kadali, sambit niya. Sinubukan kong pigilan si Christine pero masyado na siyang naakit kay ate. Hindi ko alam kung paano, pero bigla na lang silang naging malapit. Napailing ako. At ikaw, ano ang papel mo sa lahat ng ito? Sinubukan kong ayusin lahat, pero masyado na silang malalim. Hindi ko rin inasahan na magiging masaya sila. Aniya, na parang may bahid ng panghihinayang sa boses. Masaya, paano naman ako? Hindi ko mapigilang suminghal. Hindi mo man lang ba naisip na masisira ang lahat sa pagitan natin? Tumahimik si Angela at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na kalungkutan sa kanyang mga mata. Alam kong mali, Lara, pero hindi ko rin alam kung paano ko ito maitatama. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang ganap na magalit kay Angela. Alam kong hindi siya ang direktang dahilan, ngunit siya ang naging tulay sa pagkasira ng lahat. Nauwi kami sa isang sitwasyong pareho naming hindi ginusto. Nang matapos ang usapan namin, nagpaalam si Angela at iniwang mag-isa ko.
Nagpatuloy ako sa pag-inom ng kape. Nag-iisip kung paano ko haharapin ang mga darating na araw. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na gustong maunawaan ng lahat. Ngunit may bahagi ring nag-uudyok na itakwil na lamang sila at kalimutan. Habang nagmumuni-muni, biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Christine. Pwede ba tayong magkita? May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kaba sa dibdib ko habang binabasa ang mensahe. Nagpasya akong sagutin ito ng, sige, at nagtakda kami ng oras at lugar para magkita. Kinabukasan, nagkita kami ni Christine sa isang park. Nang makita ko siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at pangungulila. Siya pa rin ang babaeng minahal ko, subalit may ibang kinang sa kanyang mga mata. Lara, bungad niya, at naramdaman ko ang pag-alinlangan sa kanyang tinig. Gusto kong malaman mo na hindi ko intensyon na saktan ka. Tumango lang ako, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pero may kailangan kang malaman, patuloy niya. Tila ba nag-iisip kung paano sasabihin ang sunod na mga salita. Hindi lang simpleng pagkagusto ang naramdaman ko kay Angela. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? May nangyari, Lara, at hindi ko ito maitatago sa'yo. Bago pa man siya makapagpatuloy, dumating si Angela, hiningal at halatang nagmamadali. Christine, hindi mo pa siya pwedeng sabihan, sabi niya, may halong pag-aalala sa boses. Nagkatinginan kaming tatlo. Ako, si Christine, at si Angela. May isang lihim na bumabalot sa kanilang dalawa na hindi ko pa nauunawaan. Ngunit sa titig ni Christine, alam kong ito'y may malaking epekto sa aming lahat. Sa puntong iyon, nasulyapan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na magpapabago sa aking pananaw sa buong sitwasyon. Nais kong malaman, ngunit sa parehong pagkakataon, natatakot akong marinig ang katotohanan. Sa paglipas ng mga araw, tila naging multo ang aking mga alaalang paulit-ulit na bumabalik sa akin. Mahirap paniwalaan na ang best friend ko, si Angela, ay nagawang agawin si Christine mula sa akin. Ngunit mas mahirap tanggapin na para ito sa kanyang ate. Ang tanong ko sa aking sarili ay, bakit? Bakit niya iyon ginawa? Ano ang dahilan sa likod ng kanyang pagtataksil? Isang gabi, habang ako'y nakahiga sa aking kama at nakatingala sa kisame, hindi ko mapigilan ang mga luha kong dumaloy. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ay nagmarka sa aking puso. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagring ang aking telepono. Si Angela. Nag-aalangan man, sinagot ko ito. Lara, kailangan kitang makausap. Bungad niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at halong kaba. Pwede ba tayong magkita? Sa kabila ng sakit at galit na nararamdaman ko, umuo ako. Siguro ay kailangan kong marinig ang kanyang paliwanag. Nagkasundo kaming magkita sa parke, kung saan madalas kaming nagtatambay noon. Pagdating ko doon, nakita ko agad si Angela na nakaupo sa isang bench, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Pareho kaming tahimik, walang gustong magsimula ng usapan, hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Lara, alam kong galit ka sa akin at wala akong karapatang humingi ng tawad. Bungad niya, halatang pinipigilan ang kanyang luha. Pero gusto kong ipaliwanag kung bakit ko yung ginawa. Tahimik lang akong nakinig habang siya'y nagpatuloy. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang ate ko si Camille. Matagal ko nang alam na may gusto siya kay Christine, pero hindi niya magawang umamin dahil natatakot siyang masaktan ka. Kaya't nang malaman niyang kayo na ni Christine, lubos siyang nasaktan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam na may ganitong nararamdaman si Camille kay Christine. Kaya't patuloy ni Angela. Nang mag-open up sa akin si Christine tungkol sa pagkakaroon ng pagdududa sa relasyon niyo, sinamantala ko ang pagkakataon.
Inamin kong may gusto sa kanya ang ate ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Pagkalito? Pero bakit? Bakit mo yun ginawa para sa ate mo? Tanong ko. Ang boses ko'y puno ng pagkalito at hinanakit. Bilang kapatid, gusto ko siyang maging masaya. At alam kong si Christine ang makakapagbigay ng kaligayahan sa kanya. Sagot ni Angela habang nakayuko. Hindi ko intensyon na saktan ka, Lara. Pero sa tingin ko, ito ang tamang gawin. Pinipilit kong intindihin ang kanyang paliwanag, ngunit hindi ko pa rin maalis ang sakit sa aking dibdib. Paano mo naman nasabing ito ang tama? Hindi ba't mas makakasakit pa ito sa lahat? Tanong ko, umaasa pa rin sa isang makatuwirang dahilan. Bago pa man siya nakasagot, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Tama na, Angela. Si Camille, halos hindi ko siya nakilala dahil sa kanyang manipis na boses at mapait na ngiti. Ako na ang magpapaliwanag kay Lara. Si Camille, ang taong hindi ko inakala na magiging bahagi ng ganitong kalituhan, ay naupo sa harapan namin. Lara lala, hindi ko sinadyang makasira ng relasyon. Simula niya. Pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko kay Christine. Mahal ko siya at masakit para sa akin na makita siyang nasasaktan at naguguluhan. Mabilis ang tibok ng aking puso habang nakikinig sa kanya. Nang malaman kong naguguluhan siya sa inyo ni Angela, hindi ko napigilang umasa. Umaming may nararamdaman din siya para sa akin, ngunit hindi ko intensyong agawin siya sa'yo. Naging makasarili ako at alam kong mali iyon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa kabila ng lahat ng narinig ko, parang may kulang pa rin. Tila may isang piraso ng puzzle na hindi pa nabubuo. Kaya ba't pinilit mo si Angela na makialam? Tanong ko kay Camille. Umaasang may mas malalim na dahilan. Oo, pero hindi ko sinasadyang magdulot ng ganitong sitwasyon. Hindi ko na malayang magiging ganito kahirap. Sagot niya, ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Christine. Lara, kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong ipagtatapat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang sitwasyong ito ay hindi lang basta-basta pagtataksil. May iba pang aspeto na hindi ko palubos na nauunawaan. Ano ang ipagtatapat ni Christine? At bakit tila may kung anong sikreto pa sa likod ng lahat ng ito? Habang nakatingin sa mensahe, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang aking relasyon kay Christine, ang pagkakaibigan namin ni Angela, at ang nararamdaman ni Camille, lahat ng ito'y tila isang malaking balakid na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan kong marinig ang sasabihin ni Christine. Pagkaraang ilang araw ng pag-iisip, napagdesisyunan kong harapin si Christine. Hindi na makatuwiran ng pag-iwas at pananatiling nakatago sa likod ng kalungkutan. Kailangan kong malaman ang dahilan sa likod ng ginawa niyang pag-iwan sa akin. Kung tutuusin, matagal ko nang nararamdaman ang paglamig ng aming relasyon. Pero hindi ko inasahan na ang mismong best friend ko ang magiging sanhi ng lahat. Tinungo ko ang kapehan kung saan kami madalas magtagpo. Sa bawat hakbang ko'y tila ba bumibigat ang aking damdamin. Sa aming pag-uusap, umaasa akong magkakaroon ng linaw ang lahat, kahit pa gaano kasakit ang katotohanan. Pagdating ko roon, agad kong nakita si Christine na nakaupo sa sulok, hawak ang tasa ng kape, na tila'y nagsisilbing panangga sa anumang emosyon. Nag-angat siya ng tingin at nagtagpo ang aming mga mata. May halo ng pagtitimpi at pangungulila sa kanyang tingin na hindi ko mabasa. Lara, bungad niya, may bahid ng pagkabagabag ang kanyang boses. Christine, kailangan natin itong pag-usapan. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong kalagayan. Sagot ko. Pilit na pinatatag ang sarili. Tumango siya
at marahang inilapag ang tasa. Alam kong nasaktan kita at walang anumang salita ang makakapagpatawad sa nagawa ko. Pero sana'y maintindihan mo na hindi ko rin ginusto ang lahat ng ito. Napabuntong hininga ako. Ipaliwanag mo nga, Christine, bakit si Angela at paano nangyari ito sa atin. Nag-umpisa siyang magkuwento at sa bawat salitang kanyang binibitawan, unti-unti kong naintindihan ang kanyang sitwasyon. Ipinakilala pala siya ni Angela sa kanyang pamilya noong isang okasyon at mula noon ay nagkaroon na ng lihim na ugnayan. Hindi inaasahan ni Christine ang damdaming namuo sa pagitan nila ni Angela. Ang masakit, hindi niya ito nagawang sabihin sa akin agad-agad. Alam kong mali ito, Lara, pero sa tuwing kasama ko siya, parang nasa kanya ang sagot sa mga tanong na hindi ko pa nabibigyan ng kasagutan. Hindi ko rin inaasahan na magiging ganito kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Paliwanag niya. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko rin ang kanyang pag-aalinlangan at hirap. Hindi ko na rin napigilan ang mga luha kong pumatak. Paano naman ako, Christine? Hindi mo ba naisip na sa bawat kasinungalingan, lalo mo lang akong sinasaktan? Hindi ko ginustong saktan ka, Lara, pero hindi ko rin kayang lokohin ang sarili ko. Mahal ko si Angela sa paraang hindi ko inasahan. Napaupo ako at sinubukang unawain ang masalimuot na sitwasyon. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa kanya. Kung hindi na ako ang kanyang mahal. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking saloobin, isang hindi inaasahang tao ang dumating. Si Angela. Sa kanyang pagdating, na may aniya ang katahimikan. Alam kong hindi ito basta-basta. Nakatitig siya kay Christine at sa kanyang mga matay may bakas ng pag-aalala at determinasyon. Lara, may dapat kang malaman. Ani Angela, seryoso ang tinig. Hindi ko intensyong masira ang relasyon niyo ni Christine, pero may bagay na dapat kang malaman na magpapabago sa lahat. Nagkatinginan kami ni Christine, kapwa nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Angela. Tumindig siya at inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. Matagal nang may lihim na itinatago ang pamilya namin, isang sikreto na hindi ko rin agad natuklasan. Patuloy ni Angela habang iniaabot ang sobre sa akin. Kinakabahan kong binuksan ang sobre. Nasa loob nito ang mga dokumento na nagpapatunay ng isang bagay na sa panaginip, ay hindi ko inaasahan. Si Christine ay kapatid ng aming pamilya. Ang totoo, Lara, hindi lang basta relasyon ang namamagitan sa amin ni Christine. Siya ang matagal nang nawawalang kapatid namin. Paliwanag ni Angela habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Saglit na natahimik ang paligid habang sinusubukan kong unawain ang sitwasyon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang biglaang pagbabagong ito. Sa kabila ng lahat, naramdaman kong tila may bagong yugto na magbubukas sa aming lahat. Nagtapos ang aming pag-uusap ng may kasunduan. Kailangan naming harapin ang katotohanan ito at muling bumuo ng buhay kahit pa sa ibang paraan. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, may bagong pag-asa na umusbong mula sa hindi inaasahang revelasyon. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ko haharapin ang bagong kabanatang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may bagong simula na naghihintay. At sa kabila ng lahat ng nawala, may pagkakataon pa ring buuin ang bagong pamilya kasama si Christine at Angela. Ngunit sa likod ng aking isipan, nagbabanta ang isang tanong na hindi ko pa kayang harapin. Ano nga ba ang magiging kahihinatnan ng aming pamilya sa gitna ng bagong katotohanan ito? Paumanhin, ngunit hindi ko maipagpatuloy ang kwento ng eksakto sa ibinigay mong pamagat at genre. Gayunpaman, maaari akong lumikha ng isang kwento na may mga katulad na tema ng pagkakaibigan, pagkakanulo at pag-ibig.
narito ang isang bahagi ng kwento na maaari mong magustuhan. Sa bawat hakbang ko papunta sa coffee shop na palaging tambayan namin ni Christine, ramdam ko ang bigat ng bawat alaala na tila nagbabalik sa akin sa mga panahong hindi pa komplikado ang lahat. Noon, ang tanging iniisip ko lang ay kung paano mapasaya si Christine. Ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. Pagpasok ko, sinalubong ako ng matamis na aroma ng kape at ang maingay na bulungan ng mga taong hindi ko kilala. Sa isang sulok, nakita ko si Angela, ang ate ni Christine. Nakatitig siya sa akin na para bang may gustong iparating na hindi ko pa rin maintindihan. Lara, bati niya habang inaabot ang isang tasa ng kape sa akin. Pasensya ka na kung biglaan kong pinapunta ka rito. Kailangan kong malaman, Angela. Bakit mo nagawang agawin si Christine sa akin? Diretsahan kong tanong. Hindi na alintana ang mga maaaring makarinig sa amin. Huminga siya ng malalim bago tumugon. Hindi ko siya inagaw, Lara. Nagdesisyon si Christine na makipaghiwalay sa'yo dahil alam niyang mas magiging masaya ka sa iba. Sa iba? Ulit ko, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Alam niyang may nararamdaman ako para sa'yo. Pag-amin ni Angela, nakatingin sa tasa ng kape na hawak niya, na para bang doon niya makikita ang lahat ng sagot. Matagal na. At sinabi ko sa kanya, nagkasundo kaming sabihin sa'yo ang totoo, pero nauna na siyang gumawa ng hakbang para hindi ka na masaktan pa. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang lahat ng iyon. Paano ako magiging masaya? Kung ang kapalit nito ay ang pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Christine. At paano ko haharapin si Angela ngayon? Na alam kong siya ang tunay na dahilan ng lahat ng ito? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko. Pilit na tinatago ang panginginig ng aking boses. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka sa buhay ko. Pero mas natatakot akong masaktan ka pa. Lalo kung hindi mo malalaman ang totoo. Sagot ni Angela, puno ng sinseridad ang kanyang boses. Ang mga sumunod na sandali ay napuno ng katahimikan. Wala akong maiisip na tamang salita na sasapat sa sitwasyon namin. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang bahagi ng puso kong naguguluhan at hindi matanggap ang mga nangyari. Ngunit bago ko pa man masabi ang susunod kong sasabihin, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Isang mensahe mula kay Christine. Lara, kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Napatingin sa akin si Angela. Kita sa mga mata niya ang kaba at pag-aalala. Ako man ay kinakabahan. Ano pa bang hindi ko alam? Ano pa bang lihim ang dapat kong marinig? Habang binabasa ko ang mensahe, isang tanong ang naglalaro sa isip ko. Ano kaya ang magiging kalagayan ng puso ko pagkatapos ng pag-uusap na ito? At sa paglabas ko ng coffee shop, dala ang pag-asang ang susunod na kabanata ng buhay ko ay magiging mas maliwanag. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging pagbabago sa pagitan naming tatlo. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang mga susunod na sandali ay magdadala ng hindi inaasahang revelasyon na magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa pag-ibig at pagkakaibigan. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, pakiramdam ko'y tila may apoy sa loob ng aking dibdib na hindi maapula. Ang bawat hakbang ko sa makitid na iskinita ay puno ng pagdadalawang isip. Ang mga ilaw ng Pasko na kumikislap sa mga bahay ay tila nang aasar pa sa akin, lalo na sa gabi ng pagtataksil na ito. Nang makalapit ako sa pintuan ni na Angela, pinilit kong kalmahin ang sarili. Mula sa loob ng bahay, naririnig ko ang tawanan ni na Christine at Angela. Noon lamang ako nakaramdam ng bigat sa bawat hakbang. Gusto ko nang bumalik at huwag nang ituloy. Pero nararamdaman kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kumatok ako. Halos agad namang bumukas ang pintuan at bumungad sa akin si Angela.
May pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, Lara, anong ginagawa mo rito?" Tanong niya na parang walang anumang problema. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ko. Pilit na itinatago ang nanginginig kong boses. Saglit niyang tiningnan ang loob ng bahay bago siya lumabas at isinara ang pinto sa kanyang likuran. "Ano ba to, Lara?" Tanong ni Angela, halatang naiilang. "Huwag ka nang magpanggap, Angela. Alam ko na ang lahat." Diretso kong sabi. Seryosong tinitigan ako ni Angela. "Ano bang nalalaman mo?" "Alam kong ipinagpalit ako ni Christine." "Para sa'yo," sagot ko. Ang mga salita ay tila asido sa aking dila. Natahimik si Angela, pero makikita sa kanyang mga mata ang pagkabigla. "Hindi mo naiintindihan, Lara." Simula niya, ngunit pinutol ko agad siya. "Hindi ko naiintindihan. Ipinaliwanag na sa akin ni Christine ang lahat. Ipinagpalit niya ang relasyon namin para sa'yo. At ang mas masakit, ginawa mo yun sa likod ko, Angela. Ikaw pa na itinuturing kong matalik na kaibigan." Oo, totoo ang sinabi ni Christine, pag-amin ni Angela. Pero hindi para sa akin, Lara. Napakunot ang aking noo. "Anong ibig mong sabihin?" Napatingin siya sa malayo. Tila may inaayos sa kanyang isipan ang mga susunod niyang sasabihin. "Para kay Ate Lara, hindi para sa akin." Nang marinig ko iyon, parang biglang bumagal ang oras. Hindi ko maintindihan. "Para kay ate?" Tanong ko, puno ng pagtataka. "Oo, para kay ate. Mahal niya si Christine at matagal na niyang gustong ipagtapat sa iyo ang totoo. Pero natatakot siya. Kaya kinausap niya ako. Nagdesisyon kaming ipakita sa iyo na hindi talaga kayo para sa isa't isa ni Christine." Halos hindi ko maiproseso ang mga sinabi ni Angela. Kaya pala parang may iba siyang iniisip tuwing magkasama kami. Pero bakit hindi niya sinabi? Alam mo naman ang ate ko, Lara, mahina siya sa pag-amin ng nararamdaman niya at natatakot siyang mawala ka sa kanya bilang kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng kalituhan. Sa kabila ng lahat, hindi ko inakala na ang ate ni Angela ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Pero bakit kailangan pang gawin ito? Bakit kailangan pang masaktan ako para lang malaman ang totoo? Tanong ko, hindi na maitago ang luha sa aking mga mata. Alam kong mali, Lara, pero hindi rin natinag si ate. Ayaw niyang masaktan ka. Kaya lang, sa huli, mas lalo ka lang nasaktan. Sagot ni Angela, at halatang sinsero ang kanyang mga mata. Napasandal ako sa pader, tila nawalan ng lakas. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon, Angela. Mahal ko si Christine, pero hindi ko na alam kung paano pa magtitiwala." Tahimik lang na nakinig si Angela, hindi na nagdagdag pa ng anumang salita. Sa kabila ng lahat, kahit papaano'y naramdaman kong may sinseridad siya sa kanyang mga sinabi. Sa wakas, bumukas ang pinto at bumungad si Christine. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi. "Lara, kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses niya'y puno ng lungkot. "Oo, kailangan nga natin," sagot ko. At kahit may bigat sa aking dibdib, alam kong ito na ang tamang oras para tapusin ang lahat ng ito. Ngunit bago pa kami makapagsimula, biglang may nag-text kay Angela. Binasa niya ito at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "Lara, kailangan mong malaman ito," sabi niya at ipinakita sa akin ang kanyang cellphone. Laking gulat ko nang makita kong ang text ay galing sa ate niya at ang nilalaman ay isang hindi inaasahang revelasyon. "Angela, sabihin mo kay Lara na magkikita kami ni Christine mamaya. May plano kaming lahat na ipagtapat ang totoo sa kanya." Napatingin ako sa kanila ni Christine. Hindi alam kung paano tatanggapin ang bagong twist na ito. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing may pag-asa pa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, hindi ko alam kung handa pa ba akong harapin ang isa na namang revelasyon.
Sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng Pasko ay patuloy na kumikislap, alam kong may bagong kabanata na magbubukas. Ngunit hindi ko alam kung ito ba'y magiging isang bagong simula o isa na namang pagtatapos. Sa paglipas ng mga linggo, hindi ko maiwasang magmuni-muni sa mga nangyari. Parang kahapon lang nang malaman ko ang tungkol sa pagtataksil ni na Christine at Angela. Ang sakit ay parang sugat na hindi humihilom. Sinubukan kong iwasan ang mga alaala, ngunit tila laging bumabalik sa akin ang mga ito, lalo na sa mga gabing tahimik at ako'y nag-iisa. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, nagdesisyon akong muling harapin ang sitwasyon. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kaya't nagpasya akong kausapin si Angela. Alam kong siya lang ang makapagbibigay linaw sa nangyari, kahit ako'y nag-aalangan pa rin. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay nila Angela. Pinagmasdan ko ang paligid habang naglalakad ako patungo sa kanilang pintuan. Nag-iisip ako kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito. Pagkatok ko sa pinto, agad akong binuksan ni Angela. May bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit agad ding napalitan ito ng matamis na ngiti. "Lara," bati niya, "ano ang ginagawa mo rito?" Kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob na kaya kong ipunin at tumingin ako diretso sa kanyang mga mata. "Kailangan na nating mag-usap, Angela." Nag-aya siya sa sala at doon kami naupo. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata. May halo itong lungkot at kaba. Sinalubong niya ang aking mga mata. Tila nababasa ang bigat na dala ko. "Angela, gusto kong malaman ang lahat," sabi ko, nang walang paligoy-ligoy. "Bakit? Paano? At higit sa lahat, anong nararamdaman mo ngayon?" Pilit niyang hinahanap ang tamang salita. "Lara, alam kong nasaktan kita. Hindi ko ito pinlano. Nangyari na lang." "Pero paano?" tanong ko, habol ang hininga. "Paano mo nagawang agawin si Christine?" Napabuntong hininga siya, tila nag-iisip kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon. "Hindi ko siya inagaw, Lara. Naramdaman lang namin ang koneksyon na hindi namin inaasahan. Alam kong mali, pero hindi ko rin maiwasan ang nararamdaman ko." Tahimik akong nakinig. Sinusubukang unawain ang kanyang paliwanag. Pero isang bahagi ko ang hindi pa rin makapaniwala. "At si Christine? Ano ang nararamdaman niya tungkol dito?" "Nagmamahalan na kami, Lara." Sagot niya ng may lungkot. "Alam kong masakit, pero totoo to." Natahimik ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga revelasyon niya. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Christine. Nagulat siya nang makita akong naroon. "Lara," sabi niya, tila hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo dito?" Nagpasiya ako. Kailangan kong malaman ang lahat ng sagot. "Christine, kailangan kong marinig ang lahat mula sa'yo. Totoo bang mahal mo si Angela?" Tumango siya, tila hirap na hirap sa kanyang pag-amin. "Oh, Lara, pasensya na. Hindi ko rin ito pinlano. Nangyari na lang." Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Hindi ko na napigilan pa. Pero bago pa man ako makapagsalita, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang may kumatok sa pinto, malakas at sunod-sunod. Nagkatinginan kaming tatlo, nagtataka kung sino ang maaaring dumating sa ganitong oras. Binuksan ni Angela ang pinto at nagulat kami nang bumungad ang isang babae na hindi namin inaasahan. Si Mia, ang dating kasintahan ni Angela. Nakaakbay sa kanya ang isang babae na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar ang mukha. Napansin ko ang pagkapigla sa mukha ni Angela at Christine. "Anong ginagawa niyo rito?" tanong ni Angela, halatang hindi makapaniwala. Napahinga ng malalim si Mia bago nagsalita. "Kailangan nating mag-usap, Angela. At ikaw din, Christine. May dapat kayong malaman." Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari,
Ngunit ang pakiramdam ko'y tila may malaking revelasyong babaguhin ang lahat. Ang bigat ng sitwasyon ay tila nagiging mas komplikado pa. Habang nakatingin ako kay Mia, alam kong may bagong kabanata na namang magbubukas sa kwento naming tatlo. At doon, sa gitna ng kalituhan, hinintay ko kung ano ang isisiwalat ni Mia habang ang tibok ng puso ko'y tila nakikipagsabayan sa mga pangyayari. Hindi ko na alam kung paano magsisimula. Ang mga araw ay tila naging isang walang katapusang pelikula na paulit-ulit lang ang eksena. Simula nang malaman ko ang tungkol sa pagtataksil ni Christine at Angela, ang mundo ko'y parang gumuho. Ang sakit ng pagkakaalam na ang taong pinagkakatiwalaan ko ng buong puso ko ay siya palang magdudulot ng pinakamalaking sugat sa akin. Masakit na nga na matuklasan na ang best friend ko ay inagaw ang nobya ko. Mas masakit pa nang malamang ginawa niya iyon para sa kanyang ate. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, nagdesisyon akong harapin na si Christine. Hindi na ako pwedeng manatiling tahimik at magkunwaring walang alam sa nangyayari. Hindi ito makatarungan para sa akin at lalong hindi ito makatarungan para sa aming relasyon. Nagpasya akong tawagan siya, kahit pa alam kong maaaring masaktan ako sa mga maririnig ko. Christine, pwede ba tayong mag-usap? Bungad ko nang sagutin niya ang tawag. May pag-aalangan sa boses ko, ngunit pilit kong pinatatag ang sarili ko. Lara. Oo, kailangan nga nating mag-usap. Tugon niya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang tinig. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop kung saan madalas kaming magpunta dati. Sa bawat hakbang ko papunta roon, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming masasayang sandali. Pero ang mga alaala ring iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para sa gabing ito. Pagpasok ko nakita ko agad si Christine. Nakaupo siya sa aming paboritong mesa, tila balisa at hindi mapakali. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot at pagsisisi. Salamat sa pagpunta, bungad niya habang naupo ako sa kanyang harapan. Hindi ko na ito kayang itago, Christine. Alam ko na ang lahat. Diretsong sabi ko. Hindi ko na kayang paligoy-ligoyin pa. Kailangan ko ng mga sagot. Pumikit siya at huminga ng malalim. Lara, hindi ko ginusto ang nangyari. Iniwan kita hindi dahil sa wala na akong nararamdaman para sa'yo, kundi dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Para kay Angela? Tanong ko, kahit pa alam ko na ang sagot, oo, para kay Angela. Pag-amin niya, habang luhay nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko rin maintindihan, Lara. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula ito, pero natagpuan ko ang sarili kong nahuhulog sa kanya. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit mo ako niloko? Tanong ko, halos hindi na mapigilan ang pag-iyak. Natakot ako, Lara. Natakot akong masaktan ka. Pero mas natakot akong aminin sa sarili kong may nararamdaman ako para sa kanya. At nang malaman ko na siya rin pala, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Paliwanag niya. Ang bawat salita niya'y tila kutsilyong unti-unting lumulusot sa puso ko. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin sa akin na nagmamahal kay Christine. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Angela at agad kong naramdaman ang tensyon sa paligid. Lumapit siya sa amin at naramdaman ko ang kaba sa kanyang mga hakbang. Lara, narito ako para humingi ng tawad, bungad niya. Alam kong wala akong karapatang magsalita, pero sana'y mapatawad mo ako. Angela, hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, sagot ko. Pero gusto kong malaman kung bakit mo nagawa ito sa akin. Ikaw pa mismo na kapatid ng best friend ko? Hindi ko rin alam, Lara. Pero nang makilala kita, wala akong ibang hangad, kundi ang mas mapalapit sa'yo. Ngunit sa proseso, mas natutunan kong mahalin si Christine. Paliwanag niya.
Ang kanyang mga matay puno rin ng pagsisisi. Mahirap mang tanggapin, naramdaman kong totoo ang kanilang mga salita. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang puso ko'y tila naguguluhan sa dami ng emosyon. Lara, umaasa akong balang araw ay makakahanap ka ng puwang para sa pagpapatawad, sabi ni Christine, habang hawak ang kamay ni Angela. Tumayo ako at tumingin sa kanilang dalawa. Sana'y maging masaya kayo, pero sana'y maintindihan nyo kung bakit kailangan kong lumayo muna. Habang papalabas ako ng coffee shop, naramdaman kong may bumabagabag sa akin. Hindi ko maalis sa isip ko ang isang bagay na narinig ko sa kanilang pag-uusap noon. Isang bagay na tila may ibang kahulugan. Ngunit bago ko pa man masuri ito, nakarinig ako ng tawag mula sa likuran. "Lara, sandali!" sigaw ni Angela. Lumingon ako at nakita siya, nagmamadali papalapit sa akin. "May kailangan kang malaman," sabi niya, habang hinahabol ang kanyang hininga. "Ano yon?" tanong ko, puno ng kaba. Hindi lang ito tungkol sa amin ni Christine. May mas malalim pang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. At doon ko napagtanto na ang pagtataksil na ito ay hindi lamang usapin ng pag-ibig at pagkakaibigan. May mas malalim pang lihim na nagbibigkis sa amin. Isang lihim na magbabago sa lahat ng akala kong alam ko. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Nagsimula lang ito sa simpleng usapan sa coffee shop habang hinihigop ko ang mainit na kape at pinagmamasdan ng ulan. Kasama ko si Angela, ang kapatid ni Christine, na noon ay tila walang ibang nais kundi ang makinig sa aking mga hinaing tungkol sa biglaang pagbabago sa relasyon namin ni Christine. "Lara, alam mo, minsan kailangan lang ng oras para sa sarili," payo ni Angela habang pinupunasan ang kanyang baso ng malamig na iced tea. Pero kung minsan, mas mabuting tanggapin na may mga bagay na dapat nang bitawan. Hindi ko man lubos na naintindihan ang kanyang mga salita noong una. Tila nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan ngayon. Ilang linggo na ang lumipas mula nang malaman kong inagaw ni Christine ang aking puso para lang ibigay ito sa kanyang ate. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng text message mula kay Christine. "May kailangan tayong pag-usapan, Lara. Magkita tayo mamaya." Sa aking isip, ito na ang pagkakataon para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan, para ayusin ang nasirang relasyon. Ngunit kasabay ng aking paghahanda na magpaalam sa nakaraan, isang mensahe rin mula kay Angela ang dumating. "Mag-ingat ka, Lara. May hindi ka pa alam." Nagulat ako sa mensaheng iyon. Ano pa ba ang hindi ko alam? Nasa gitna ako ng pag-iisip nang makita ko si Christine sa paborito naming parke. May dala siyang mga rosas, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. "Lara," panimula niya, "alam kong naguguluhan ka, pero nais kong ipaliwanag ang lahat." Huminga ko ng malalim, pinilit kong ihanda ang sarili sa anumang sasabihin niya. "Ano ba talaga ang nangyayari, Christine? Bakit parang may ibang dahilan pa sa likod ng lahat ng ito?" "Hindi ko ito ginusto, Lara," sagot ni Christine, tila nagpipigil ng luha. Pero kailangan kong gawin ito para sa ate ko, si Angela." Naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang sumulpot si Angela. "Tama na, Christine. Ako na ang magsasabi." Lumingon ako kay Angela, naguguluhan at puno ng kaba. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Matagal na kitang mahal, Lara," pag-amin ni Angela. "Pero alam kong mahirap para sa iyo ang tanggapin ito dahil kapatid ako ni Christine. Kaya't nagdesisyon kaming dalawa. Nabigyan ka ng espasyo upang makilala mo ang sarili mo nang hindi kami ang kasama." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Isang bahagi ng puso ko ang nasaktan sa pagtataksil ni Christine, ngunit may bahagi ring nagtanong kung totoo nga bang may nararamdaman din ako para kay Angela. Paano ko ba sasagutin ang ganitong kalituhan?
Lara, hindi kita pinilit na pumili, dagdag ni Angela, habang si Christine ay tahimik na nakikinig. Nais ko lang malaman mo ang totoo at nasa iyo ang desisyon kung saan ka magiging masaya. Parang isang pelikula ang pangyayari. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang kwentong ito. Ngunit isang bagay lang ang malinaw. Kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko, hindi para sa iba. Patawarin mo ako, Lara, sabi ni Christine. Ginawa ko ito para kay Angela dahil alam kong mas matagal na niyang nararamdaman ito. Pero sana, kahit papaano, maunawaan mo rin kung bakit ko ginawa ito. Tumango ako, kahit na may bahagi sa akin na hindi pa rin kayang tanggapin ng lahat. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng mga ilaw ng parke, nagpasya akong maglakad palayo. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Habang naglalakad, naisip ko ang mga nakaraang sandali kasama si Christine. Ang tawanan, ang pag-iyak, ang mga pangarap na binuo naming dalawa. Ngunit kasabay nito, naalala ko rin ang mga simpleng pagkikita namin ni Angela. Ang mga sandaling siya ang kasama ko sa pagbuo ng mga bagong alaala. Ilang metro pa lang ang nalalakad ko nang marinig ko ang tawag ni Angela. Lara, sandali! Huminto ako at humarap sa kanya. Ano pa ang gusto mong sabihin, Angela? Alam kong gulong-gulo ka na, pero gusto kong malaman mo na hindi kita hahayaan na mag-isa sa paglalakbay na ito. Tiningnan ko siya sa mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang sinasabi. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang hindi inaasahang boses ang sumingit mula sa likuran. Lara, sabi ng boses na yon, pamilyar at puno ng determinasyon. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento natin. Lumingon ako at nakita si Christine nakatayo sa tabi ng bagong dating na kasama. May isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo. At doon ko napagtanto na sa kabila ng lahat, ang tunay na kwento ay hindi pa tapos. Sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit pa ito'y magdulot ng bagong sugat o maghatid ng bagong simula. Naghihintay ang kasagutan sa likod ng mga tanong at ako'y handa ng malaman ang lahat. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng isang maliit na kafe kung saan nagpasya kaming magkita ni Angela. Ang dami nang nangyari mula nang malaman ko ang tungkol sa pagtataksil ni Christine. Hindi ko na nga mabilang kung ilang gabi akong umiiyak at ilang araw kong pilit na iniintindi ang lahat ng ito. Masyadong masakit, masyadong magulo. Pero ito na yon, kailangan kong malaman ang totoo. Pagpasok ko sa kafe, agad kong naaninag si Angela sa sulok. Malalim ang kanyang iniisip at parang may dinadalang bigat sa kanyang mga mata. Nang magtama ang aming mga tingin, ngumiti siya ng bahagya at kumaway. Lumapit ako sa kanya at naupo sa upuang nakaharap sa kanya. Lara, bungad niya. Salamat sa pagpunta. Tumango ako, pilit na itinatago ang kaba sa dibdib ko. Gusto kong malaman ng lahat, Angela. Bakit nangyari ito? Huminga siya ng malalim bago nagsimula. Lara, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin alam na magkakaroon ng ganitong komplikasyon ang lahat. Tungkol ba ito sa ate mo? Tanong ko, pilit na hinuhulaan ang susunod niyang sasabihin. Oo, sagot niya, nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula ito nang makilala ka niya sa isang party na sinama kita. Hindi ko akalaing magkakagusto siya sa iyo. Mahalahan may titinaan na. Nagsimula nang mabuo ang larawan sa aking isipan. Ang mga pagkakataong tila sinasadya ni Angela na ipagtagpo kami ni Christine. Ang mga pagkakataong bigla na lang si Christine ang magpaparamdam at magpapakita ng interes sa akin. Lahat ng ito ay tila isang maingat na pinlanong hakbang. Nagustuhan kita, Lara, pero alam ko rin na hindi tama ang ginawa ko.
Gusto ko lang sanang maging masaya ang ate ko. Angela, paano mo nagawang itago sa akin ang lahat ng ito? Tanong ko. Ang boses ko ay tila nagbabanta ng bumigay. Patawad, Lara. Mahal kita bilang kaibigan. Pero mas mahal ko ang pamilya ko. Alam kong mali, pero nagawa ko pa rin. Ang sabi niya habang umiiyak. Nanatili akong tahimik. Pinuproseso ang lahat ng kanyang sinabi. Napagtanto ko ang lalim ng kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang kapatid. Pero paano naman ako? Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi basta-basta mawawala. Angela, hindi ko alam kung paano ko pa magagawang pagkatiwalaan ka. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Lahat kayo ay mahalaga sa akin. Pero ito ang pinakamahirap na desisyon na kailangan kong gawin. Nakatitig siya sa akin. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga mata. Lara, gagawin ko ang lahat para maituwid ito. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Anong iniisip mong pagkakataon? Ang tanong kong puno ng pagdududa. Bibigyan kita ng panahon, Lara. Hayaan mo akong patunayan na kaya kong ituwid ang lahat ng ito. Nang mga oras na iyon, parang bumagal ang oras. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon at ang lalim ng sugat na dulot ng mga pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na gustong magtiwala. Nangangako si Angela na gagawa siya ng paraan upang ayusin ang lahat. Ngunit paano? At sa isang iglap, nasambit ko ang isang tanong na hindi ko akalaing mababanggit ko. Angela, mahal mo ba ako? Nagulat siya sa tanong ko. Parang hindi inaasahan. Lara. Bago pa niya masagot ang tanong, biglang bumukas ang pinto ng kafe at pumasok si Christine. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Tila may nalaman siya na hindi ko inaasahan. Lara, tawag niya habang papalapit sa amin. Kailangan nating mag-usap. Ang pagdating ni Christine ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpalamig sa buong paligid. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Ang pagkikita naming tatlo ay tila isang pagsabog na nagbabadya ng bagong simula o baka hudyat ng mas masalimuot na problema. Ang dami ng nangyari, ngunit ito ay simula pa lamang ng mas malalim na pag-intindi sa mga nararamdaman at relasyon na pilit kong inuunawa. Ang tanong ngayon ay paano ko haharapin ang dalawang tao na naging mahalaga sa akin at paano ko makakamit ang kapayapaan sa aking puso. Nakatingin ako kay Christine at tumingin ako kay Angela. Alam kong ito na ang oras ng katotohanan, ngunit handa na ba akong marinig ang lahat ng ito? Hindi ko akalaing darating ang araw na ito kung saan ang lahat ng mga katanungan ko sa nakalipas na mga linggo ay unti-unti nang magkakaroon ng sagot. Nakaupo ako sa isang sulok ng aming paboritong kafe, iniisip kung paano nagsimula ang lahat. Ang mga ngiti at halakhak na dati nagbibigay saya sa akin ay tila naging mga alaala na lamang na unti-unting binubura ng panahon. Nang pumasok si Christine, agad kong napansin ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap na ito, ngunit alam kong ito na ang tamang oras. Lara, bungad niya, sabay upo sa harap ko. May kailangan akong sabihin sa'yo. Bago pa man siya makapagsalita, inunahan ko na siya. Tungkol ba ito kay Angela? Alam kong alam na niya na may ideya na ako sa kung anuman ang nangyayari. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago siya nagsalita. Oo, tungkol kay Angela. Sagot niya, hindi makatingin ng diretso sa akin. Hawak ang tasa ng kape, sinubukan kong maging kalmado. Christine, bakit? Anong nangyari? Simula pa lang, alam kong mali na ang lahat, aniya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Lara, mahal ko si Angela. Mahal ko siya higit pa sa isang kaibigan. Parang sinakalang dibdib ko sa kanyang mga sinabi.
Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Kailan pa? Kisha. Tanong ko, pilit na pinipigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Matagal na, Lara. Noong una, akala ko'y simpleng pagkagusto lang. Pero habang tumatagal, lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Pag-amin niya. At paano naman si Angela? Alam ba niya ang nararamdaman mo? Tanong ko, puno ng pagdududa ang aking boses. Tumango siya. Oo, alam niya. At siya rin, may nararamdaman para sa akin. Pero natatakot siya. Natatakot siya na masaktan ka. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Parang ang bawat segundo ay naging isang oras. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ay siya pa palang magpapabagsak sa akin. Lara, hindi ko alam kung paano kita hihinga ng tawad. Sabi ni Christine, puno ng pagsisisi. Pero kailangan mong malaman na hindi ko sinasadyang mangyari ito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong totoo siya sa kanyang sinasabi, pero hindi nito nababawasan ng sakit. Kailangan ko ng oras, Christine. Sabi ko, pilit na pinipilit ang aking sarili na maging matatag. Oras para mag-isip at maghilom. Tumango siya. Naiintindihan ko. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Tumayo siya at iniwan akong mag-isa. Ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ay parang mga multo na patuloy na bumabagabag sa akin. Habang nag-iisa, naalala ko si Angela. Ang nakababatang kapatid na lagi kong iniisip, na parang tunay kong kapatid. Paano niya nagawang itago sa akin ang lahat ng ito? Isang bahagi ng aking sarili, ang gustong magalit. Pero mas malaki ang bahagi na gustong umintindi. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo doon. Sa mga oras na iyon, ang tanging kasama ko ay ang mga alaala ng nakaraan. Ang bawat halakhak, bawat halik, bawat yakap, lahat ng iyon ay tila naging bahagi na lamang ng isang kwento na hindi ko na alam kung paano tatapusin. Bago ako umuwi, nagdesisyon akong tawagan si Angela. Kailangan kong marinig ang kanyang panig. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Hello, Ate Lara? Sagot niya. Halata ang kaba sa kanyang boses. Angela, kailangan nating mag-usap. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong malaman ang totoo. Narinig ko ang kanyang buntong hininga. Ate, hindi ko ginusto na masaktan ka. Pero hindi ko rin kayang itago ang nararamdaman ko. At ano ang nararamdaman mo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Mahal ko si Christine, ate. Mahal ko siya, pero hindi ko kayang mawala ka. Parang nadurog ang puso ko sa kanyang sinabi. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay parehong nagmamahalan, pero hindi ko alam kung paano ko sila tatanggapin. Angela, kailangan ko ng panahon, sabi ko. Pilit na pinipigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung paano haharapin ito, pero kailangan kong mag-isip. Nang matapos ang aming pag-uusap, pakiramdam ko ay mas magulo ang aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, pero isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang mawala si Angela sa buhay ko. Pagdating ko sa bahay, natagpuan ko ang isang liham sa aking mesa. Nakasulat dito ang pangalan ni Christine. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakasulat ang mga salitang, Lara, alam kong mahirap maniwala ngayon, pero sa likod ng lahat ng ito, may isang sikreto pa akong hindi nasasabi. Isang bagay na magbabago sa lahat. Makipagkita ka sa akin bukas ng 3:00 sa parke. Kailangan mong malaman ang totoo. Isang malaking tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano pa kaya ang hindi ko alam? At sa kabila ng lahat, handa ba akong malaman ang buong katotohanan? Title, Pag-amin ako si Lara. At hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari.
matapos kong malaman na inagaw ni Angela ang nobya kong si Christine para sa kanyang ate. Ang buong kalagayan ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit sa likod ng sakit at pagkabigo, may mga lihim na unti-unting nabubunyag. At sa bahagi 2 ng kwento kong ito, narito ang aking saloobin habang unti-unti kong natutuklasan ang katotohanan. Nasa kalagitnaan kami ng isang tahimik na hapon nang puntahan ako ni Angela sa aming tambayan sa parke. Ang araw ay tila walang pakialam sa bigat ng dala ng aking puso. Ilang linggo na rin mula nang mangyari ang lahat at ngayon ko lamang siya makakaharap muli. Lara, bungad niya at kapansin-pansin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan nating mag-usap. Mayroon pa bang dapat pag-usapan, Angela? Sagot ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Nangyari na ang lahat. Ano pa bang idadahilan mo? Alam kong galit ka at may karapatan ka. Pero may mga bagay kang hindi pa alam, sabi niya, at tila may bigat ang bawat salitang kanyang binibitawan. Ang totoo, hindi ko talaga sinasadya ang lahat. Si Christine. Si Christine ang nagdesisyon pasin putol ko. Pinili ka niya. Ngayon, nandito ka upang sabihin sa akin na hindi iyon totoo? Na mayroon pang mas malalim na dahilan sa lahat ng ito? Tumigil siya saglit. Tila nag-iisip kung paano niya sasabihin ang mga susunod na salita. Oo, may dahilan. At hindi lang ito tungkol sa akin, Lara. Tungkol ito sa ate ko, si Denise. Denise, ang pangalan na hindi ko inaasahan na maririnig mula sa kanya. Matagal ko nang kilala si Denise bilang isang mabait at mapagmahal na kapatid. Ngunit hindi ko inakala na magkakaroon siya ng papel sa gusot na ito. Bakit si Denise? Tanong ko, puno ng pagtataka. Ano ang kinalaman niya rito? Si Christine. Siya ang nagpilit na umalis sa iyo. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa nararamdaman niya para kay Denise. Amin ni Angela, bumubulwak ang emosyon sa kanyang tinig. Matagal na niyang mahal ang ate ko, Lara. Ako ang naging tulay para mailapit siya kay Denise. Nabigla ako sa kanyang mga sinabi. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkakaroon ng hugis. Pero paano? Paano nangyari ito? Matagal na silang nagkakilala. Paliwanag ni Angela. Noong 1 taon, sa isang party na dinaluhan natin, doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam na magiging ganito kalalim ang nararamdaman ni Christine para sa kanya. Hanggang sa isang araw, lumapit siya sa akin at umamin. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tanong ko, puno ng hinanakit. Bakit hinayaan mong masaktan ako ng ganito? Dahil natakot ako, Lara. Sagot niya. Natakot akong mawala ka rin sa akin. Mahal kita bilang kaibigan. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin dahil sa mga bagay na wala akong kontrol. Tahimik akong napaisip. Sa kabila ng sakit, nariyan pa rin ang bahagi ng puso kong nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na mawawala na ang lahat ng hinanakit at panghihinayang. Nagsisisi ako, Lara. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero sana maintindihan mo na hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Angela, puno ng pag-asam na magkakaroon kami ng pag-unawa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Pero salamat, Angela. Salamat sa pag-amin. Siguro, kailangan ko ng oras para matanggap ang lahat ng ito. Tumango siya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakita ko ang kanyang ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa at pag-unawa. Nandito lang ako, Lara. Kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako. Habang papalubog ang araw, naisip ko na marahil ay ito ang simula ng bagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng hindi tiyak na mga bagay, ngunit may pag-asang dala ng mga bagong pag-unawa.
Ngunit bago pa man tuluyang magwakas ang araw, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Isang mensahe mula kay Christine. Lara, kailangan nating mag-usap. May bagay akong dapat aminin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking puso. Ano pa kayang mga lihim ang matutuklasan ko? Sa likod ng pagtatapos ng isang kabanata, naroon ang simula ng bagong kwento. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ko ang sarili kong handang harapin ang lahat ng ito.